Hindi lamang kamao ang nagpakitang gilas kundi pati na rin ang gintong puso ng dating 3-division world champion na si John Ariel Cuadro Alas Casimero sa likod ng matagumpay na boxing event na ginanap nitong May 9 sa Merida, Leyte. Lumabas ang isang revelasyon na lalong nagpaalab sa paghanga ng mga Pinoy boxing fans sa boksingero. Ayon mismo yan sa mayor ng Merida, ang naturang event ay hindi lamang basta programa ng munisipyo kundi bunga ng personal na pakiusap ni Casimero. Ibinunyag ng alkalde na lumapit sa kanya si Casimero upang hilingin na magkaroon ng dekalidad na boxing promotion sa kanilang lugar. Ang layunin ni Cuadro Alas, bigyan ng pagkakataon ng mga kababayan niya na may pakita ang kanilang galing sa lona. Higit sa lahat, nais ni Casimero na magsilbing inspirasyon ang event na ito para sa mga kabataan sa Leyte upang pangarapin din nilang maging world champion sa hinaharap at mailayo sila sa masasamang bisyo. Dahil sa tagumpay na promosyon, bumuhos ang papuri kay Casimero sa social media na kung saan tinawag siyang tunay na lodi na hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Samantala, umarap sa media itong si Naoya Manser Inoue sa kanyang gym sa Yokohama sa kabila ng kanyang unanimous decision win kontra yan kay Junto Nakatani. Inamin ni Inoue na naging komplikado ang kanyang naramdaman sa loob ng ring, particular na sa 11th round. Dito ay tinamaan ni Inoue na isang malupit na uppercut itong si Nakatani na naging sanhi ng pinsala sa kaliwang mata nito. Napansin ng marami ang kakaibang galaw ni Nakatani na tila itinataas ang depensa upang protektahan lamang ang nasabing sugat. Inamin ni Inoue na sa puntong iyon, hindi siya 100% na determinadong tapusin o i-beat down itong si Nakatani. Yun ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoon. Medyo komplikado raw ani ni Inoue. Iniuugnay ito sa naging karanasan niya nung laban niya kay Nonito Donaire Jr. Bagamat itinanggi ni Inoue na ito ay sinyalis ng kahinaan, inamin niyang naging maingat siya sa huling bahagi ng laban. Ipinaliwanag ni Inoue na mula sa first hanggang 4th round, kontrolado niya ang distansya at nakakakuha siya ng puntos. Ngunit pagsapit ng 8 hanggang 10th round, nang sinimula ni Nakatani ng dagdagan ng pressure, pinili ni Inoue na mag-conserve ng enerhiya at mag-play defensive. Kampante kami ng corner ko na lamang kami sa puntos, kaya naisip ko na okay lang na magbigay ng ilang puntos sa rounds na iyon basta kontrolado ko ang laban. Paliwanag ng Japanese superstar. Sa huling minuto naman ng 12th round, nahuli pa sa kamera itong si Inoue na tumitingin sa malaking monitor sa arena. Nilinaw niya na tinitingnan lamang niya ang oras upang malaman kung gaano pa katagal ang kailangan niya na igugol sa depensa sa instruction ng kanyang team. At ayon kay Inoue, handa siyang sumugod kung bibigyan siya ng go-ahead ng kanyang corner. Ngunit pinili nilang tapusin ang laban nang sigurado ang panalo sa scorecards. Pero sinabi ni Inoue na ang suntok ni Nakatani makakwento ay hindi raw kayang magpabagsak sa kanya. Kaya naman dahil sa pinakitang tibay ni Junto Nakatani laban kay Inoue, lalong uminit ang usapan sa Super Bantamweight Division. Malaki ang tsansa ng dalawang Pinoy Pride ang makasagupan ni Nakatani sa susunod na laban dahil sa kanilang matataas na ranking sa world bodies. Marlon Tapales, kasalukuyang rank number 2 sa WBC o World Boxing Council dahil si Nakatani ay rank number 1, isang title eliminator o direktang bakbakan ang posibleng mangyari pa para sa mandatory status. Carl James Martin, ang Wonder Boy ng Ifugao ay rank number 2 naman sa WBO o World Boxing Organization na kung saan rank number 1 din itong si Nakatani. Mga kwento, kung sakaling magpasya si Nakatani na mananatili sa Super Bantamweight, banta sa kanya ang dalawang mga Pinoy na tiyak na sina Tapales at Martin ang mga pangunahing hadlang sa kanyang landas. Ang pagkatalo ni Nakatani kay Inoue ay hindi lang nagpahina sa kanyang imahe, kundi lalo pang nagpapa-excite sa mga posibleng Philippines versus Japan na matches sa hinaharap. Martin kontra Nakatani, Tapales kontra kay Nakatani. Sino sa dalawang Pinoy ang pwedeng makatalo sa hapon? Comment mo na sa baba ang iyong opinyon. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.